lahat ay makakaupo na. Bumati po muna tayo ng tatlo. Yan, kaliwa, kanan, likod, balik sa harap natin, 4. Batiin po natin. Ako po ay masayang masaya sapagkat kasama kita. Sabihin po natin, sige, 4 po yan. O yan, huwag po tayong manahimik dyan sa ating upuan. Yan, i-express po natin yung ating damdamin sa ating katabi na talaga naman kung masaya tayo. Amen? Dahil tayo ay naririto and we are one for the Lord. Amen? Tayo ay iisa sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ngayon pong umaga, ay alam po natin na ay unang-una at higit sa lahat kung bakit tayo ay nandito at nagtitipon-tipon, amen, dahil upang maparangalan, masamba, amen, ang ating Diyos na buhay. Amen? At ang pangalawa, yun pa rin ang dahilan. Amen? Si Jesus Christ pa rin ang dahilan. Ayan, kung bakit sa araw na ito, ang bawat CGCF JTG family ay magse-celebrate ng Christmas party. Amen? Kaya po, sa umaga pong ito, wag muna tayong makipag-usap sa ating mga katabi. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, wag mo muna ako kausapin. Makinig muna tayo ng mensahe ng Diyos. Amen? So time check po tayo is 9:30. So sikapin po natin makatapos tayo ng 10 kasi meron pa po tayong dedication. Ano po? Sige po, at tayo po ay sa umaga pong ito, kailangan po natin maunawaan. Ano po ba ang kahulugan ng Pasko? Kaya po ang ating tema, sabi niya, isang Pasko kay Kristo. So bakit po isang Pasko kay Kristo? Kasi ito lang po yung first time na nangyari sa CGCF JTG na nagkaisa. Amen? Lahat ng churches, ng outreaches, ay nandito ngayon. Kaya palakpakan natin ang sabay-sabay ang ating Diyos sa buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon. Po na sa umaga pong ito, kung bakit po tayo ay nandito dahil tayo ay tunay na pinagkaisa ng ating Panginoon, upang sumamba sa Kanya at upang din naman ay gunitain, ang Kanyang kapanganakan. Amen. Kaya ang Pasko, when we say Christmas, isa lang po ang kahulugan nito. It's all about Jesus Christ. Amen? It's all about Jesus Christ. Kaya sabihin mo ang Pasko, it's all about Jesus Christ. Ayan. So, napakahalaga po na sa bawat isa sa atin, lalong-lalong na mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ay maunawaan po natin kung ano talaga. Ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Di ba? Bakit napakahalaga sa atin ngayon ng Pasko na hindi siya po pwede natin kalimutan, hindi siya natin po pwedeng hindi i-celebrate? Di po ba? Hindi natin siya po pwedeng palagpasin na lang. Amen? At hindi kompleto ang buhay natin kapag hindi natin naipagdiwang yung Christmas. Amen? O kaya, sa umaga pong ito ay pag-usapan po natin ang 3 bagay. 3 things, o sabi niya 3 bagay na kung saan ay bakit mahalaga ang Pasko. The essence of Christmas. Okay, number 1. Andiyan na po tayo. 3 lang po ito. So number 1, the essence of Christmas is giving. Yan. Yan po number 1. So kung titingnan po natin yung John chapter 3 verse 16, ano pong sabi doon? Ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Kaya po, kung titingnan po natin, sabi niya, for God loved the world in this way, He gave His one. So the word there is gave. Amen? Ibinigay. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Amen?
So, makita po natin yan, yung kahalagahan ng Pasko. Yung essence of Christmas. So, ang Pasko ay si Kristo. Amen? Ito po yung dahilan kung bakit natin taon-taon sineselebrate kasi alam natin na ang Pasko ay si Kristo. Bakit po sinabi natin na ito ay mahalaga? Dahil kung hindi ibinigay sa atin ang kakanyang kaisa-isang anak, hello church, kung hindi ibinigay sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, hindi po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Na lahat tayo ay mabibilang doon at mapupunta sa kapahamakan. Pero salamat sa Diyos dahil nagbigay. Amen. Hindi mo pa ba yan masasalamatan? Hello? Hindi mo pa ba kakantahan ang Diyos ng bonggang-bongga? Dahil nagbigay siya kung bakit tayong lahat, nasa nabiyahing impyerno tayong lahat. Pero dahil sa nagbigay ang Diyos sa atin, nagtamo tayo ng kaligtasan at hindi lang po yan, buhay na walang hanggan. Amen? So that is the essence of Christmas. Because God, He gave His only begotten Son. That's why we receive our salvation. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Sabi nga po wala nang hain pa. Amen? Na pwedeng magligtas sa atin. Maliban sa iisang anak. Sa iisang bugtong na anak. Amen? Kung kaya tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. So the essence of Christmas. At pagkatapos natin tinanggap ang buhay na walang hanggan, hello? Patuloy pa rin tayong nagtigas ng ulo. Hello, church. Away-gaway nga po muna dyan yung matigas ang ulo. Yes. Di mo ba? Sabihin natin, yes! Away-gaway matitigas ang ulo. Yes! Amen? Kaya yung mga kumaway na yan, yung mga hindi ang matitigas ang ulo. Palakpakan natin ang Lord. Hello? Alam niyo yung pag-amin? Di ba napaka-powerful kasi yan? Amen? Kaya yung mga kumaway na yan, ang totoo yan, hindi kayo matigas ang ulo. Praise the Lord. So kahit patuloy tayo nagtitigas ng ulo, nagsumusway, ginagawa pa rin natin kung ano yung gusto natin. Kapag the Word of God kagaya nito, pipiliin lang natin yung parang tayo hinihili. Pero kapag masakit ka na, galit ka na sa pastor mo, iniisip ko na pinipersonal ka, kaya ginagawa mo, layas ka ng layas. Bakit ka layas na layas? Tanda po ng pagsuway. Hello? Isa lang po yan Yung anak po natin, nanay, tatay, pakitaas po ang dalawang kamay ng nanay at tatay. Iyan. Kapag ang anak mo, kapag ka anak natin ay layas ng layas, isa lang po ang ibig sabihin yan. Masuwayin sa'yo yan. Bakit? Kasi mayroon kang tinuturo. Ayaw niyang sumunod. At ang gusto niya, iaariba niya. Hello? Kaya, salamat na lang sa Diyos dahil may binigay siya na isang bugtong. Ng oras ng pagsuway natin, mayroong habag ang Diyos. We receive grace from the Lord. Tumanggap tayo ng habag ng Diyos. Kaya sabihin mo ngayon sa katabi mo, kaya naman, ikaw, huwag kang abusado. Kinahabangan ka na nga Hello? Kinahabangan ka na nga magmamalaki ka pa. Hello? So God, the essence of Christmas is giving. Di mo ba, pagkatapos mabigay ang Diyos, mag-respond
mag-response ka naman. Dahil kapag hindi ka nag-response, halimbawa, binigyan kita ng regalo mamaya. Ibigyan kita ng regalo, kung walang response, matatanggap ba niya? Hindi niya matatanggap. Kung tatalikuran niya, matatanggap ba niya? Hindi. Sa halip na kahabagan ka di ba? Pwede kang i-kick out. Bakit? Habag na ng Diyos, yung inaalok sa'yo. Pinagduduldulan na sa'yo yung habag ng Diyos para huwag ka nang magiging masuwayin, huwag ka nang maging matigas ang ulo, huwag kang magiging mayabang. Hello, church! Yeah. Yan, Merry Christmas! Sa bawat isa, palang pangalangin ng Lord! Hallelujah! Amen! Kaya alam niyo po, kapag po medyo masakit yung ating impact sa puso natin, magpasalamat tayo. Yes. Kasi buhay pa yung espiritu mo. Hindi patay! Yes. Ano? Kapag nasasaktan tayo sa mensahe, patunay lang yan na mahal ka ng Diyos at ikaw ay buhay na buhay. Yes. Pero kapag wala ng dating ang mensahe sa'yo ng Diyos, manalangin ka na. Mag-ayuno ka na muling ibigay sa'yo ng Diyos yung kanyang habag upang ikaw ay huwag magpatuloy sa kasalanan at pagtitigas ng ulo. Alam niyo po yung grace? Kaya tayo nakakagawa ng mabuti, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating talino, hindi kung sino ka man at anumang posisyon mo, hindi yan sa kalakihan ng iyong sweldo, hindi mo nababatay doon. Biyaya ng Diyos. Amen. Kung kaya tayo ay nakakalaya sa pagsuway. Amen. Yun po ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, hindi po pwede yung nagkasala tayo. Tapos ulit-ulit. Ulit-ulit tayo ng pagkasala. Tapos sasabihin natin, may habag ang Diyos. Hanggang kailan? Kang magpapatuloy. Dahil sinasabi mo may habag ang Diyos. Kung may habag ang Diyos natin, dapat nakalaya tayo. Nasa another level ka na ng pagkakamali. Nasa another, kung magkamali ka man, nasa another level ka na ng pagkakamali at pagka nandoon ka na, andoon pa rin yung biyaya ng Diyos para makalaya ka doon. That is how God gave His only begotten Son. Para i-ransom niya lahat sa atin. Para tubusin niya ang lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin. Gusto ng Diyos na tayo lahat ay makalaya. That's why He gave His only begotten Son. Amen? Pasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Matthew chapter 2 verse 11. Ano po sabi niya? Sabi niya, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol. At ang ina nitong si Maria, lumubog sila at sumama sa sanggol. Inalabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Si Maria, naghandog sa sanggol. So ano po ang message? Pagbibigay pa rin? Hello? Paghahandog pa din? Praise God. Paghahandog pa rin. So we treasure the gifts we receive at Christmas because they are special. At the same time, we too encourage to be givers. Maging tayo man. Di po ba? Dito, marami dito na hindi pumapayag na siya lang yung tanggap ng tanggap. Hello? Alam po ninyo, salamat sa Panginoon. Ang CGCFJTG family, salamat sapagkat nagkakaisa tayo. Amen? Nagkakaisa tayo na tingnan ninyo, marami kayong pagkain na dyan sa mesa. Tanda na puno-puno kayo ng pag-ibig mula sa Diyos. Amen?
Dahil ang tatay mo'y mapagbigay, mapagbigay din tayo. Amen? And alam niyo po yun, yung pagbibigay, tinitreasure natin, ano? Diba kahit na 10 years ago na, isang dekada na nasa atin, talagang iniingatan pa rin natin, tinitreasure natin. Bakit? Bigay ito. Bigay ito ni Daddy, bigay ito ni Manny, bigay po ito ni Pastor. Kaya kahit ibang-iba na ang kulay, tinitreasure mo pa rin. Diba? Tinitreasure pa rin natin. Hello, church. Sa 1 John chapter 4, verse 9. Paano ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Ang sabi niya, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So, pagbibigay pa rin. Hello, church. Pwede mo ba natin palakpakan ang ating Diyos? God manifested His love towards us. He gave His only begotten Son. Amen. Dahil sa pagbibigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak, lahat tayo ay naka-encounter din tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So we receive salvation, we receive grace, and we feel and receive also the love of God. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga nandiyan ngayon eh. Hello? Kaya nandiyan tayo ngayon eh, at nandito tayong lahat. Ano po yun? Ano po ang ibig sabihin yan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung kaya't tayo ay nananatili sa Panginoon. Amen? Dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Hindi na natin kayang lumayo sa Panginoon. Hello? Di po ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ganun po ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa-isa. Nagbigay siya ng kanyang bugtong na anak. Di mo ba? At doon naman, nakatanggap tayo ng kaligtasan, ng biyaya at awa, at ng kanyang pag-ibig. Hello, church. Maging mga pagpapala. Taas nga po ang mga kamay ng mga anak ng Diyos na pinagpala na. Yan. Praise the Lord. Hindi ko ba? Pinagpala na tayo. Amen? Kaya piliin nating manatili sa Diyos. Amen? Manatili tayo sa Panginoon. Kasi, kapag naranasan natin ang totoong pag-ibig ng Diyos, hindi na natin ito kayang palitan ng ano pa mga bagay na mahalaga. Amen? Amen. Number 2. Yan. Ready na tayo sa number 2? Yan. The essence of Christmas is family. Pamilya. Sige po, basahin po natin Luke chapter 2 verse 19. Ang sabi nito, pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat. Pakilagay mo nga anak sa, pakitaas mo sa 17, 18. Kung bakit ito? The essence of Christmas celebration is family. Hello? The essence of Christmas celebration is family. Kaya nga, ito po, patunay, tayo pong lahat ay pamilya. Hindi dito pinag-usapan kung galing ka ng 13,
galing ka ng Binyan, galing ka ng Carmona, galing ka pa ng kung saan saang lugar. Ang pinag-usapan po natin dito, tayong lahat ng CGCF, JTG ay family. Amen? So this is your church. This is your home. And this is your family. Amen? Wala po dito, siguro sino po dito, sinasabi niya, ito ang kanyang tahanan. Pakitaas ang kamay. Yan. Ito ang aking tahanan. Sino dito nagsasabi na ito ang aking pamilya? Pakitaas po ang kamay at iwagayway. Amen? Sino po dito nagsasabi? Anak kami ni Daddy Tirso at ng Mami Bioli. Pagkiwagayway ang kamay. So, this is your home. This is your church. This is your family. Amen? Kung family mo to, kung bahay mo ito, di ba? Ano pa? Kung tahanan mo ito, family mo ito, mga kapatid mo sa Panginoon, bakit wala ka? Bakit hinahayaan mo ang bahay mo kapag kalinggo ay wala ka? So this is your church. This is your family. Hello? So, the essence of Christmas is family. Kung kaya't napapansin natin, kailan umuwi ang ating mga mahal sa buhay galing ng abroad, pinipili nila na Pasko para magkakaisa. Di ba? Kahit anong layo yan. Kahit isang dekada na yan na hindi nagkikita-kita, pipiliin nila, uuwi ako sa Pasko dahil sama-sama tayo. Di ba? Mayroong ano? Ito pa yung isa pa. Pag Pasko, may reunion. Mga angkan-angkan, kamag-anak. Di ba? Yan po. Because that is the essence of Christmas. Na kung paano, ito din naman. Ano po yung sinasabi ng Luke chapter 2 verse 17. Sabi niya, Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The important part of Christmas celebration is the time spent with family. So si Mary, ano po, tinatago niya ito, tinitreasure niya, pinapahalagahan niya sa kanyang puso. Di ba? Yung nandiyan siya, masusubaybayan niya yung kanyang anak, di ba? Habang lumalaki. Pansinin po natin, ang isang ilaw ng tahanan o isang haligi ng haligi ng tahanan, kapag laging wala sa bahay, ano ang outcome ng anak? Ha? Di ba? Pasaway. Sakit sa ulo. Bakit? Kasi walang nanay. Walang nanay na nagkalinga, walang nanay na nagpapalakas, walang nanay at tatay na nagtuturo. Yun po yun. At sa umaga pong ito, isang portrait na ating makita ay, tingnan po natin ang yung next verse. Luke chapter 2 verse 16. Yan. Tapos, hanggang tayo ng 19. Ano po sabi ng Luke chapter 2 verse 16? Ang sabi po niya, pakisabay-sabay po natin basahin. Kaya nagmamadali sila pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Sa 19. Pero iningatan nito ni Maria sa kanyang puso at pinagpapalala. Okay. So, the essence of Christmas is family. Kaya kung titingnan po natin, di ba, ang sabi niya, dito sa verse 16 ng Luke chapter 2, they found Mary and Joseph and the baby was lying in the manger. So, portrait ng iisang
family. Isang pamilya. Hindi po pwede, sa isang pamilya, hindi po pwede na walang tatay. Paano natin matatawag ng family kung walang tatay? Paano natin mapamatawag na family kung wala ang nanay? Paano din natin matatawag na family kung wala ang anak? Kaya napakahalaga na tayo po mga Kristiyano, ito ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo ay magkakaisa sapagkat iisang pamilya tayo sa Panginoon. Amen? At napakahalaga na sa isang pamilya na ang nanay at ang tatay, ang kanyang anak, ang portrait natin dito sa panahon natin ngayon, kasi si Jesus Christ ando doon sa manger, tama? Ando doon sa manger, ando doon sa sabsaban, together with Joseph and Mary. Yun ang portrait noon, yun ang pinakikita. Ngayon sa atin naman pong panahon, ang nanay at tatay, dapat ang nanay at tatay, sila yung nagbibit-bit ng kanilang mga anak papunta sa Church of God. Hello? Amen. Parang hindi na nag-agree. Amen? Nanay at tatay, bit-bitin natin ang ating mga anak dahil iisa tayong pamilya. Ito yun yung disenyo sa atin ng Lord. Kung bakit mayroong pamilya, may isang tahanan, dahil ang Diyos dais din naman yan, ang pamilya mo ay magiging family of God. Amen? Magiging family of God. At yan po dapat ang magiging puso natin bilang mga nanay sa ating mga anak. Hello? Ang ating mga tatay sa ating mga anak. Turuan natin ng mabuti. Luke chapter 2, verse 51. Yan. Masyado po ba akong mabilis? Hindi naman. Okay lang para madali naman tapos na po. Okay, sabi po dito. Basahin po natin. Umuwi si Jesus sa Nazaret kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Alam nyo, kapag ang anak natin ay masunuring, dahil sa'yo, nanay. Bakit? Kasi hindi mo hinihiwalayan ang anak mo. Tinuturuan mo ito. Hello? Hanggang siya ay, natutong sumunod sa'yo. Kaya taas ang mga anak. Ang kamay, mga anak, taas ang kamay. Alam nyo na yung gagawin nyo ngayon. Huwag kayong marunong pa sa nanay nyo. Huwag kayong mas magaling pa sa nanay nyo. Kagaya po ni Mary. Di ba? Sinubaybayan niya ang Panginoon. Di ba? Pinalaki niya sa Nazaret. Tama? Pinalaki niya sa Nazaret. Kaya tayong mga nanay, tatay, palakihin mo rin yung anak mo sa Nazaret. At ito yon. This is your church. This is your home. This is your family. Hello? Kaya nanay, use your authority. Palakihin mo kagaya ni Mary. Sinubaybayan niya hanggang sa paglaki si Jesus lumaki sa Nazaret. Diba? Hanggang sa ito ay natutong sumunod. Hello? Ngayon po, iba na ngayon. Iba na ngayon ang mga bata. Ano po ngayon mga kabataan? May mga titulo na, may mga trabaho na. Oh, ikaw mamili ka nanay, mamimili ka tatay. Kung susunod ka sa akin o hindi. Dahil kapag hindi ka sumunod, ang sweldo mo akin na lang. Wala ka na. Ikaw nanay, ikaw tatay, mamili ka. Susunod ka sa gusto ko o hindi kita bibilhan ng mamahaling alahas, mamahaling diamante, mamahaling mga kung ano pa mang mga material na yan. Hanggang sa lunurin ka ng anak mo sa mga bagay na material,
Basta sumunod ka lang. Si Mary po hindi ganun. Pinalaki niya sa church. Pinalaki niya si Jesus Christ sa Nazareth. Hello? Hello? Nanay, tatay. Okay pa po tayo dyan? Pakikaway po yung dalawang kamay if you agree with me. Salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos. Palakihin natin ang ating mga anak. Hindi yung anak mo ang magpapalaki sa'yo. Hello? Mga nanay at tatay. Kung tinutubuan, alam mo, tinutubuan na ng sungay na maliit yan, baliin mo na kaagad. Amen? Through the Word of God. Amen? Dalhin mo sa Nazareth. Palakihin mo sa Nazareth. Amen? Which is your church, your home, and your family. Amen? Salamat sa Panginoon dahil tayong lahat dito ay legit. Amen? Sino po dito legit? Legit family of God. Legit family of God. Legit CGCF Church. Amen? Christ is the center. Amen? In everything. Kaya salamat sa Panginoon. Wala ditong mga street children. Wala ditong mga batang grasa. Wala ditong mga batang palaboy. Alam niyo po kung sino yon? Yung mga batang grasa, batang palaboy, batang street children. Sila yung mga walang permanenteng church. Yung layas ng layas. Hinahanap ng kung ano-ano. Hello? Kaya salamat sa Panginoon. Ikaw ay hindi ka anak sa labas. Hello? We are family. Amen? Kaya tingnan mo mabuti yung iyong katabi. Tandaan mo ang kanyang itsura. Ang hugis ng kanyang mga ilong. Ang kanyang mukha. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, kapatid mo yan sa Panginoon. We are family. Amen? Kaya sabay-sabay po natin sabihin, we are family. Amen. We are the Church of Christ. Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nanay, i-treasure natin yung ating mga anak. Kung totoong minamahal natin ang ating mga anak, hindi po natin sila hahayaan na mapahamak. Palakayin natin sila sa Nazareth. Amen? Katulad ng ginawa ni Mary, pinalaki niya si Jesus Christ. Hindi niya hinayaang magiging palaboy. Sige anak, bahala ka na. Kung saan ka sumuot, sige. Lakad. Saan ang gusto mo? Saan pa? Sige, lakad. Suot ka doon. Hindi. Hello? Sinabi ni Mary, dito yun, no? Nagstay sila sa Nazareth. Hanggat hindi niya nakakakitaan na hindi pa kayang sumunod ng kanyang anak, hindi sila umalis. Kaya sabi nga, umuwi na sila eh. Tama ba? Then he went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. Diba? Hello? Kaya yung anak, malalaman natin yan kapag ang anak natin mayroong pag-ibig sa atin, may respeto sa atin, may galang sa atin yan, susunod sa iyo yan. Amen? Whether he like it or not, kailangan niya mag-entrega sa iyo. Dahil mahal ka niya. Amen? Dahil gusto ka niyang mapasaya. Hello? Alam niyo po, may ganun, ano? Pero sana wala naman dito, nakakalungkot lang. Pamilya. Diba? Pwede ba yun kung 10 ang anak mo, 5 ang mahal mo, tapos yung 5 hindi? Kasi itong mga 5 na to, diba? Kunti lang binibigay sa'yo, tapos yung 5 na to, maraming binibigay sa'yo. Kaya siya yung mahal mo, suportahan ka. Diba? Kahit marimel-rimel di ka. Diba yung ganon? May mga ganon, nakakalungkot po yun.
Hello? Hindi po ba? Palakihin po natin. Saan po natin in-nurture? Sabi niya, si Jesus Christ, He grow in stature and in, sabi niya, wisdom. Jesus Christ grow in stature and wisdom. So saan niya manggagaling? Sa nanay, na laging nasa church, na kung saan ay ini-impart niya doon sa kanyang anak. So, ito yun. Habang lumalaki ka, yung attitude mo, nagiging magalang. Diba? Habang lumalaki ka, matinutorture ka ng nanay mo, dahil ang nanay mo punong-puno ng wisdom, yung anak nagkaroon din ng wisdom. Hindi po ba? At ang wisdom ay ano? Lahat yan. Ang total ng wisdom ay pagsunod. Amen? Pagsunod. Next. Punta na tayo dyan. Iwanan natin yan. Family that go together in the church and belongs to God's family. So ito yon tayo. Amen. Sabi, family that go together in the church. Ayan, nakakatuwa dahil nandiyan dyan ang ating mga pamilya. Ito yung CGCF JTG. Alam, nakikita po natin, family. Nakita po natin, nandiyan dyan yung Lopez family, nandiyan dyan yung Mercado family, nandiyan dyan yung Flores family, ayun po yung mga family, nandiyan dyan yung Johano family, ano pa po yung mga nandiyan dyan. Oh, ito yung ating 13. We are almost family. Ito yung ating design. Diba? Kaya yung family na hindi mo kasama anak mo, hindi mo kasama asawa mo, wasak na pamilya. Hello? Kailangan pang in-nurture ulit. Amen? Hallelujah. Praise God. The next verse. So Mary built a godly family. Godly family. Makadiyos na pamilya. Kaya ito pong ating aasamin, mga nanay. Ilaw tayo ng tahanan. Sindihan mo naman yung ilaw mo. Hello? Kung masuwayin yung anak, yung nanay, masuwayin din. Saan na anak pupunta? Sige. Dito. O, pili ko tayo anak dito. O, sige sa anak, susunod ako sa'yo. Nasa Bible po ba yun? Alayan sa Bible. Nanay at tatay, ilaw ng tahanan ang nanay. Kaya dapat magsindi ka, nanay. Magsindi po tayo. Tapos huli ang kamay ng mga ilaw ng tahanan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Sure naman po ako na kayo ay nagliliwanag sa inyong mga tahanan. Why? Kasi nandito kayo eh. Amen? Tiyak may napupulot at napupulot kayong mensahe ng Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So, we, parents of the family, in order for us to build a strong, godly family, dapat magsimula sa nanay at tatay. Amen? So, build a strong, godly family. Sabay-sabay po nating sabihin yan. I will build a strong and godly family. Yan. Ganun po ang ating gagawin. Alam ko po na nandito po tayong lahat. Amen. Nais po natin na tayo ay lumago. Amen. Wala naman po sigurong nagpunta dito para magiging spy. Magiging tik-tik. Hello? Mapunta ka sa Sunday. Ano kaya i-preach dito? At aking ililista to. Siya sabi niya, lista. Ay, sinabi niya, lista ko to. Lista. Ano nga ba? May kisihublas ba tayong espiritu? Di po ba alam niyo po yun? So we are godly people. Amen? So, we must love the truth. Amen? Mahalin natin yung katotohanan. Amen? Amen. Yan, salamat po na sa mga masasarap na mga ngiti.
Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Oh, praise God! Yan, sumobra na tayo sa 8 minutes ang sobra. Last. Okay, so last na to. The essence of Christmas is humility. Humility. So, ano po dito? Ano po verse natin? Philippians chapter 2 verse 8. Ano po sabi niya? Sabi niya, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Church, CGCF, JTJ Church, walang iba ang dapat na makita sa atin kung hindi tayo po ay dapat magiging mababang kalooban. O, lista nyo yan. Huwag nyo ilista yung masama. Ang ilista nyo yung maganda din. Pagdating doon sa bahay, manalangin tayo sa Lord. Diba, Lord? Kailangan ko, Panginoon, magiging mapagpakumbaba. So, help me, God. Di po ba? Yung matutunan ko pong tanggapin ang lahat ng ibinibigay mo sa akin. Masakit man ito at hindi, pero dahil mahal mo ako, kailangan ko pong gawin. So, help me, God. Hello? Magpakumbaba. Talabitin muli yung kagabi, magpakumbaba. Amen? So, the essence of Christmas is humility. At mayroon na po ditong ipinakita na halimbawa si Jesus Christ. Ano pong halimbawa pinakita ni Jesus Christ sa atin? Ang linaw po ng sabi ng Philippians chapter 2 verse 8. At sabi niya, sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Di po ba? Pinalimutan yung kanyang sarili. Nagpakumbaba siya. Amen. Kaya ito dapat. The spirit of Christmas is humility. The heart of Christmas is family. Kaya kung mahal mo yung pamilya mo sa Panginoon mo, hindi na dito pinag-uusapan kung bata yung nagtuturo sa atin o matanda, igalang natin. Yung pastor na yun, kay bata-bata. Mangaral sa akin, ganun na lang. Di ba? Tanggapin mo. Pinigay sa iyo ng Diyos yun eh. Hello? Doon makita ng Diyos. Kaya nga tayo binibigyan ng siguro yun. At hindi naman accident na ang ating mga pastor ay mga bata. Diba? Pero sabi nga, unang-una, tayo dyan ang pinaprocess. Kung gaano ba kababa ang ating kalooban sa Diyos. Amen? So the spirit or the center of Christmas is humility. Pagpapakumbaba, si Jesus Christ nga, diba? Sabi niya, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya ipinilit. The word is ipinilit. Hindi niya ipinilit na magiging kapantay ng Diyos. Bagkus ito ay kanyang hinubad. Ito muna ay kanyang kinalimutan. Ibig sabihin, daming tao po ngayon eh. Kaya hindi makakatagal sa church eh, lalo na sa church natin. So sabihin, katotohanan na nga, sobrang sakit na nga, sakit pa talaga. Paano natin pagagandahin yung katotohanan na yan na masakit? Sinabi na nga ng Bible yan na masakit. Eh masakit na nga, i-deliver mo pa rin na masakit. May masakit man na parang hinihili ka. Diba? Talagang masakit niya. Hello, church. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. I love you so much. CGCF JTJ Church. Amen. Humility. Ito lang yung pinakasentro. Yung matuto lang tayong bumaba, hindi na tayo masasaktan. Dahil sabi ng Diyos, ang sino mang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. At ang sino mang nagpapakataas ay ibabagsak ng Panginoon. Sabi po ng Book of James. Amen. Kaya nga sabi nga, yung ayaw magpasakop, ayaw makinig. Sabi nga ni Daddy, pag nagpapasaway mga anak namin, ano sabi ni Daddy? Matuto na lang kayo sa inyong mga karanasan.
Ngayon mo kaming anak na ganyan eh, masuwayin eh. Sige, layas ng layas. Sundo kami, babalik. Susundo kami, babalik. Ang sabi ng daddy, napagod kami. Sa kasusundo, just imagine, inaabot kami ng 2 o'clock ng madaling araw nang makauwi. Yung hanap ng hanap. Diba? Kasi syempre, anak. Diba? Walang nanay siguro na naghihiling sa gabi na wala yung kanyang anak. Di ba? Sana man kaya yung anak kong nagpalaboy, ba't malayas ng layas yun? Di ba? Sana naman kaya yun na sumuot. Di ba? Kaya napagod kami, kasama pa si Pastor Mark noon. Tapos sinasabihan niya, talagang napunti si Pastor Mark eh. Talagang ngipin sa ngipin. Sabi niya, dampot siya ng bilog na, sasama at makikinig ka kanila, papa hindi. Sabi gano'n eh. Alam niyo po yun. Ba't pa tayo napunta nga doon sa essence of humility? Di ba? Kapag kaya natin kalimutan yung ating sarili, hindi na natin iintindihin kung sakit-sakit kasi mami yung sinabi mo. Sakit-sakit kasi sobra mami yun. Kaya dito na lang muna ako mag-church. Saan? Sa lahat ng gusto mo nasusunod? Saan ka mag-church sa lahat ng mga sungay mo yung maglalabasa? Di mo ba? Mga nanay, kapag ba ang anak natin sa loob na lang ng tahanan, sililitan natin para makuha natin yung son. Kapag ang anak natin ay mas marunong pa sa atin, di ba? Na parang mas nalalaman niya. Mas marami pa siyang alam. Which is, totoo din naman. Sige, granted na marami siyang alam. Pero dapat ba na mangyari yung kanya? Alaala ko tuloy yung aking ganan eh. Sabi niya, sabi gano'n, ayaw mo magsipagsunod sa akin. At kayo mapapahamak, ayaw magsipagsunod sa akin. Dapat ganito lang. Ganyan. Kami ay pauwi na, kayo ay papunta pa lang. Sige, sundin niyo kayo yung gusto niyo pag hindi kayo nagpahamak. Ngayon, sinunod yung gusto, hindi nakinig. O bumalik ngayon. Diba? Kasi naging prodigal. O pagbalik ngayon, ngayon sabi mo, ngayon? Bella sa'yo. Sabi ka na ng biyanan ko. Buti nga sa'yo. Si daddy naman, sige, gusto nyo mangyari, yung gusto nyo mangyari, sige, matuto kayo sa mga karanasan ninyo. Di ngayon, yung layas ng layas naming anak, kahit na lagyan na siya ng pamalo, talagang ayaw pang tumigil. Natuto siya sa kanyang karanasan. Natuto sa karanasan. Kaya ang sabi ko sa kanya, ano ngayon? Diba? Dito siya ngayon. Diba? And praise the Lord. May biyaya. Kambal pa. Parang pinangalanan na, no? Hindi sila pala. Hindi pa lang pala yung isa. Nandito sila. At salamat sa Panginoon. Hindi po natin sinukuan. Bakit? Kasi nga tayo nanay, ganun eh. Diba? Diba? At ngayon, mayroon na silang mga hinahawakan na mga outreaches. Palakpakan po natin ang Lord. Di ba napakasarap sa isang nanay na after na, di ba, binuhusan mo ng panalangin, binuhusan mo ng luha, di ba? Nakita mo pa rin na nagtagumpay pa rin ang Diyos. Nagtagumpay ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. So, magpapakumbaba lang. Sabi ko nga sa kanila magpapakumbaba ka rin lang pala bakit hindi mo pa ginawa noon? Anyway, sabi ko hindi na sayang, aral sa iyo yun. Amen. So, praise the Lord. Sige, tapusin na natin to. Kasi magki-Christmas party pa tayo. Okay. So,
1 Samuel chapter 15, verse 23. Ano po sabi niya? Sige po, basahin po natin dito ng sabay-sabay. Pagsuway sa Panginoon ay nagsisama ng pagkukulang. Oh. Oh. Inayawan ka rin niya bilang hari. So, tingnan niyo po yun, no? O, mga anak, sa family mo na, mga anak dito, nandiyan dyan ang kanilang mga nanay, itong sinasabi ng 1 Samuel, paalala sa atin, sabi niya, ang pagsuway sa Panginoon ay kasi sama ng pangkukulang. Kailan po natin na sinasaway ang Diyos? Kapag hindi ka na marunong makinig sa pastor mo. Hello? Amen. Kapag tayo hindi na marunong makinig sa ating mga pastor, sumusuway ka na sa Diyos. Bakit po? Ba't naman ganun? Ganun ba talaga agad-agad dyan? Yan, mga ganyan pa eh. Ay ba? Ay ano po ba sabi ng Ezekiel chapter 3, verse 16, and I will give you pastors, and I will give you pastors according to my heart. At bibigyan ko kayo ng pastor na mula sa aking puso na siyang magtuturo sa iyo ng karunungan at kaalaman at sa gayon. Ano? Ba't ang tagal po? Yan. Kaya, hindi po ang pastor natin na ibinigay sa atin, hindi po siya i-magic. Hello? Hindi po siya ini-magic ng Lord. Hindi niya sinabi, magkakaroon ka ng pastor, Nanay Lea. Hindi siya nang ganon. Ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng pastor mula sa aking puso. Mula sa aking puso, ang sabi ng Diyos, mula sa puso niya. That's right. Hello. At sabi niya, pagkatapos bibigyan ko kayo ng pinuno na gusto kong mamumuno sa inyo na may kaalaman at pangunawa. Ibang translation na sa may yung word ng pastor. Bibigyan ko kayo ng pastor. So, mahal po ba natin ang ating mga pastor? Amen. Dahil sila ang nagtuturo. Amen. Sila yung nagtuturo. Ito yung sabi ng Lord, ang mandato dyan ng Diyos. Bakit tayo binigyan ng pastor? Para turuan tayo. Amen? Para sundin natin sila, mamumuno sila sa atin. Hindi yung pastor mo yung pamumunuan mo. Sabihin mo, bulungan mo yung katabi, mahiya tayo. Hello? Kaya sabi ng Diyos, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at karunungan at unawa, knowledge and understanding. Ito po yung ginagawa po natin, knowledge and understanding, kaalaman. Nakikinig pa lang po kasi tayo, nakikinig kaalaman. At pagkatapos niyan, uunawain natin, iintindihin natin. At ang kasapos ng pagkaintindi, pag naintindihan na natin, nakikita na yan sa ating mga buhay. Woo! Hallelujah! Hindi po ba? Kaya pwede ba tayo mamili ng pastor natin? Absolutely no. Yes. Kasi hindi talaga yan ang tatay mo. At kapag alam natin na hindi tatay, alam mo yung mga anak, pagkatapos nilang natuklasan ang kanila, ang nagkagili sa kanila, ang nagpalaki sa kanila, hindi nila tunay na magulang, hindi nila tunay na nanay at tatay, kahit gaano kasagana ang mga pinakakain, sustento lahat, bastante lahat sa mga kailangan, mga material, hahanapin nila ang kanilang tunay na magulang. Are you with me?
yung mga, anong tawag yun? Yung mga nasa bahay kalinga, yung portrait parents, orphanage. No? May mga portrait, mga orphan, no? May mga foster parents sila. Sa mga bahay ampunan, may mga foster parents sila. Ito muna ang nanay mo, pansamantala, ha? Bakit? Kasi nawawala yung nanay niya. Kaya ikati kayo po, just imagine this family. Pwede po ba natin isara yung ating mga mata? Sige po, at i-imagine natin, kung walang pastor, kung walang pastora, mami, Bioli at Daddy Pastor Nelson na nagsasalita sa inyo ng kagaya nito, ano kaya yung ating magiging buhay? Walang magtuturo ng kagaya nito, walang magsasabi ng kagaya nito, ano kaya yung ating magiging buhay? Di ba hindi natin maisip? Hello po, tingin na po tayo dito. Salamat po sa ating mga pagsunod. Salamat po sa ating mga espiritu mapagpakumbaba. Di mo ba? So, kailangan po natin, the essence of Christmas is humility. Kasi si Jesus Christ na nagpakumbaba eh. Hindi niya pinilit yung kanya. Ako Diyos dito. Hindi niya sinabi, di ba? Hindi ubra yung, ako Diyos dito, di ba? Ganun. Ako masusunod. Isa tayo mga anak, ganun, ano. Ako nakakaalam ng buhay mo. Di ba? Si Jesus Christ hindi. Sabi niya, yung kalooban mo, Panginoon, yung kalooban mo, Ama, ang mangyari. Your will be done. Amen? E tayo po bilang family of God, makita po dito sa ating buhay na tayo po ay, ano po, ay nagpapakumbaba. Anong verse na tayo na? Di mo ba? Sabi, ay, balikan natin na, yung verse na yon. Yung kanina, yung ang pagsuway ay, ano ba yun? At doon na tayo mag-e-end siguro. Nakakota na tayo. Kumalakpak nga po. Amen. Ang lahat na nakakota na. Ayan, praise the Lord. So, ganyan po tayo ngayon, mga minamahal po natin. Kapatid, ganun po natin i-express lagi yung ating love sa Lord. Amen. At sabi niya, for rebellion is like the sin of divination. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam. Oh, hello? Hello? Pag sumuway ka sa pastor mo, ay mangkukulam ka? Hello? Di mo ba? Pag kaya mo sumunod sa pastor mo, ang sabi ng 1 Samuel, sabi niya, kasinsama ng pangkukulam. Pag suwayan na, hindi ka sumunod, may sinasabing pastor sa'yo, ka sumunod. Sabi niya, kasinsama ng pangkukulam. Kapantay na natin yung, tama ba? Kapantay mo na yung mangkukulam. Sabi niya, at ang katigasan ng ulo, kasinsama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolaters. Iyon pa naman ang walang bahagi sa langit. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay pag nagtigas tayo ng ulo, pag nagtigas pala tayo ng ulo, sabi mo sa tabi mo, pag nagtigas pala tayo ng ulo, ay sumasamba na tayo sa mga Diyos-Diyosan. Hello? Eh, ito po yun. Kaya sabi niya, dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inaayawan ka rin niya bilang hari. Ala kang mararating. Ala kang mararating. Ala. Sabi mo gano'n. Wala tayong mararating. Hello. Kung patuloy po tayong pagsuway, sa pagsuway natin sa salita ng Panginoon. Tapos sasabihin pa ng iba, bakit? Panginoon ba nagsalita sa akin? Pastor lang sila. Eh sabi nga ng Jeremiah eh. Diba? Bibigyan ko kayo ng pastor na magsasalita sa inyo. Hello? Are you with me, church? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Tapos na po tayo.
So, as the Christmas approaching, let us ask the Lord to give us the same attitude of humility. Amen? Habang po papalapit ang Pasko, wala po tayong ibang hihingiin, idadalangin sa Panginoon. Lord, makita ang kahulugan ng Pasko sa buhay ko. Bigyan mo ko ng puso mapagpakumbaba. Amen? Makita ang espiritu ng Pasko sa buhay ko. Lord, mahalin ko ang aking pamilya. Sa pagdala doon sa iyong templo. Yun po yun family. Build a godly family. Amen? And of course, salamat sa Panginoon dahil ito yung naghahari sa atin ngayon. Yung giving. Diba? Hindi tayo magbibigay dahil may tinanggap ka. Amen? Magbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Magbibigay tayo dahil mahal natin ang ating kapatid sa Panginoon. Amen? Yun po ang essence of Christmas. Hindi po tayo magbibigay, hindi tayo nagdala ng pagkain para madagdagan uli yung ating dinala, maiuwi natin uli. At madagdagan, pauwi. Hello! Wala naman siguro yan dito, ano? Ha? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo lahat. Sabi si Daddy. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Lord.